Shalom, kamusta sa inyo lahat? So, ako po muli, ang inyong lingkod, si Ronnie. So, welcome po sa aking YouTube channel, Elias TV7. So, sa oras pong ito ay hindi po ako magtuturo but mag-share po ako ng aking pong dream kahapon ng madaling araw, 2:33 AM. At naniniwala ako na nais ng Panginoon na ibahagi ko sa inyo ang dream na to. And I hope na makakapag-encourage ito sa inyo para lalo nyo mas ayusin ang inyong relationship sa ating Panginoon. We don't have much time left in this world. Kaya samahan nyo po ako na sa aking pagbabahagi na aking end times dream about the rapture. Alright, so ganito po ang aking pong dream. Sa aking pong panaginip ay hapon po yun, nakita ko po ang aking sarili na nagkakagulo sa Pilipinas dahil mayroon nangyaring natural disasters, earthquake, at hindi lang sa Pilipinas kundi sa ibang panig ng mundo. And naramdaman ko sa sarili ko na parang ito na yata yung rapture na yun. So ang ginawa ko po ay tinawag ko po ang aking asawa at aking anak at sabi ko sa kanila, halika kayo, ito na yun. Sabi ng aking asawa, anong ito na yun? Sabi ko, ito yung rapture na binabanggit ko sa inyo na tinuturo ng Bible. At then napansin ko na hindi aware ang maraming tao sa nangyayari. Kaya ang ginawa ko po noon, sabi ko sa aking asawa, pero ng cellphone nagtatawagan ko ang pamilya ko sa Nagcarlan. So tinawagan ko, nung una hindi ko po sila makontak, hindi ko malaman dahilan. Pero nakontak ko rin naman at nakausap ko ang aking nanay. At sabi ko sa aking nanay, Nay, natatandaan niyo ba yung tinuturo ko sa inyo about the rapture? Ito na yun. And then, gayon din na sinabi ko sa aking mga kapatid. Sabi ko sa kanila, maghanda kayo. Then, after noon, sumunod na pangitain na bigla namang naggabi. At nakita ko naman aking sarili, kaharap ko ang maraming tao. At nagbibigay ako ng warning about the rapture. At ayaw nilang maniwala. And bigla ko na po na ang buwan, na para bang tila may nangyari sa buwan. I don't know exactly kung ano nangyari. But something happened sa ating buwan. Parang nag-red o something. I'm not sure kung ano yun. Basta may nangyari sa buwan. And then, may napansin ako isang babae na kalapit namin na mahaba ang buhok niya. Siguro ang edad niya ay 20 plus. Hindi ko siya kilala. Napon ako na para bang unti-unti na siya nagdi-disappear. And then, nung siya ay unti-unti na nagdi-disappear, parang gusto niyang umuwi ng bahay at para bang gusto niyang bigyan ng warning ang kanyang pamilya pero late na, nag-disappear na siya. Then, after nun, hinila ko ang aking asawa at aking anak palapit sa akin at sabi ko doon sa mga tao na nasa harapan ko na ito na yon, yung rapture. And then sabi nila, anong rapture? Then sabi ko sa kanila, tingnan ninyo sa Bible sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 17. At nung masabi ko yon, bigla na kaming nag-disappear. At ayun, nagising na ako, na masakitan siyang ko, umiiyak ako. And nag-pray ako sa Panginoon kung ano yung meaning ng dream na yon. So agad, itinipe ko sa aking cellphone yung details ng aking dream at ito nga, i-share ko sa inyo. So tingnan natin ano ba yung nasa 1 Thessalonians chapter 4 verse 17. So ganito sinasabi ng Bible. So sisimulan ko sa verse 16. 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 hanggang 17. Sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit kasabay ng isang sigaw, kalakip ng tinig ng arkanghel at ng trompeta ng Diyos. At ang unang ibabangon ang mga nangamatay kay Kristo. Kung magkagayon tayo ng mga nangabubuhay
at nangatitira ay magkakasabay na aagawing kasama nila sa mga ulap upang magsasalubong sa Panginoon sa himpapawid. At sa gayon ay mga kakapiling na natin ang Panginoon magpakailanman. So ito po yung rapture na ni-share ko na rin sa inyo sa nauna kong video na bakit may trompeta, kasi na-explain ko sa inyo na many Bible scholars believe in, I do also believe, na magko-coincide dito sa Feast of Trumpets. Okay, pero hindi natin alam kung kailan Feast of Trumpets. So ang Feast of Trumpets ay mangyayari sa September 22 to 23. Why 2 days? Kasi nga nakadepende ito doon sa pag nakita nila yung new moon, doon nila malalaman kung ito na yun. Kaya kung sa first day wala, malamang sa second day. Kaya yung pong termino o yung phrase na no one knows the days and the hour, yun po yun, kasi hindi nila alam kung kailan mangyayari yung new moon na yun. So yun po yung rapture, na kung saan yung mga tapat na lingkod ng Panginoon ay aagawin ng Panginoon upang hindi nila maranasan ang Great Tribulation o 7 years na Great Tribulation na pinamumunuan ng Antikristo, at matindi yung kapighatian na daranasin ng mga tao. Kaya ini-encourage tayo ng Biblia na magbantay at lagi manalangin upang tayo maghanda. So ano mensahe ng panaginip na yun? Naniniwala kong panaginip na yun ay nagbibigay sa atin ng warning na mag-ready tayo. Kamusta ang ating buhay? Hindi porket na simba tayo na church ay sapat na yon. Hindi porket nagbabasa tayo ng Bible, nagpe-pray, sapat na yon. At huwag natin sabihin na mabait naman ako, hindi ako kagaya ng aking kapitbahay. No, hindi ganon. Ang paghahanda sa rapture ay yung namumuhay tayo ayon sa kautusan ng ating Panginoon. Namumuhay ba tayo na may kabanalan? Nagpapatawad ba tayo? Kamusta yung buhay natin? Kamusta na, kung paano natin gugulin ang buhay natin? O wala tayong time sa Panginoon? Humihina na ating pananampalataya? O maaring merong ilan sa inyo na numbalik na sa masamang gawain? Nagbibisyo ka na ulit. Tandaan ninyo, totoo ang sinasabi ng Diyos sa kanyang salita. May katapusan ang mundo. Hindi tayo forever nandito sa mundong ito. May parating na rapture. At yung rapture na ito ay kaparaanan ng Diyos para iligtas ang mga taong tapat. So hanggat maaari, do your best na ihanda ang inyong sarili. Sapagkat pag kayo naiwan sa mundong ito sa Great Tribulation, napakahirap. Ang sabi sa Bible, kung hindi paikli ng Panginoon, walang taong pwedeng makasurvive. So yung dream ko ito, ang message sa atin ay maghanda tayo. Paano? Sa pamagitan ng pagbasa ng salita ng Diyos. Ano ba yung rapture? Alamin natin, ano ba yung tinuturo ng Diyos about the end times? Kaya yung word na sabi ko doon sa aking panaginip, ito na yon. Ibig sabihin, may ilang beses, kung binanggat yung word na, ibig sabihin, may ibig sabihin. This is it. So ibig sabihin, dapat handa tayo sa anumang oras. At ganyan din sa babae na nag-disappear, na gusto niya umuwi. Ibig sabihin, hindi niya nabigyan ng warning ang kanyang pamilya. So, napahalaga na hindi lang tayo ang may alam patungkol sa rapture, sa end times. So, hindi lang yung ibang tao na share natin. Dapat mismong pamilya natin na share natin ng gospel. Baka masipag nga tayo sa pag-share sa ibang tao, pero pamilya natin walang kaalam. So, kawawa sila. So, kaya mo bantisin na habay kayo nakit sa langit ang iyong tatay, nanay, mga kapatid, even anak, kakaway-kaway sa'yo, tulungan mo ako. Diba? So, nakaka-guilty yun. So, ang mensahe ng panaginipong ito ay maghanda tayo. Mas ayusin natin ang ating relasyon sa Diyos. Maging mapanalanginin. At isuko natin ating buhay sa Kanya. Naniniwala ko yung mga nangyayaring natural disasters ngayon ay ito ay isa sa mga pahiwatig ng Panginoon na malapit na ang kanyang pagbabalik. Yung recently sa Russia, 8.8 magnitude na lindol na nagkaroon pa nga ng warning na tsunami.
So, tanungin natin sarili. Kapag ba dumating ang rapture, makakasama ko, hindi. At kung hindi ka ready, at hindi ka makakasama, hindi ka na pwedeng sabihin, Lord, baka pwedeng humabol, hindi. Kagaya sa parable of the 10 virgins, yung 5 wise, ready sila, may enough oil sila, pero yung foolish bride na 5, hindi enough ang oil nila. Katok na sila ng katok. Ang sabi ng 5, kompleto ang kanilang oil, ay bumili muna kayo sa tindahan kasi baka pag binigyan namin kayo, hindi sasapat para sa amin, sa inyo. Kaya lang, bumili sila, pagbalik nila, nakasarado ng pinto. Katok na sila ng katok, pero sabi ng Panginoon, lumayo kayo sa akin sapagkat hindi ko kayo nakikilala. Kaya sabi niya, hindi lahat ng tumatawag sa akin pag ang Panginoon ay maliligtas. Kahit gaano ka katagal na Kristiyano, kahit ikaw ay pastor pa, siyasatin mo ang puso mo. Hindi nasa posisyon, hindi nasa dami ng ginawa mo ang magdidikta kung kayo makakasama sa heaven, kundi isang pusong malinis, isang puso mapagpakumbaba. Kamusta ang puso mo ngayon? Sino number 1 sa puso mo? Si Jesus ba? Si Yahshua? O yung trabaho mo? O pera mo? Cellphone mo? Gadget mo? Friends mo? Hindi ka kaya ligtas na. Kaya doon kasi inyo ng mga nakikinig sa akin, hindi ba sa ito dream? Ito yung mensahe ng Panginoon para ayusin ninyo inyong relationship sa Panginoon. The rapture is coming. And the question is, are you ready for the rapture? At once na tumunog na yung trompeta na yun, wala ka na magagawa. Think about this. God is telling you, ayusin mo ang relasyon mo sa Diyos. Stop committing a sin. Itigil mo na ang anumang kasalanang ginagawa mo. Kita ng Diyos yan. Habang may oras pa, habang may pagkakataon pa, habang hindi pa tumutunog ang trompeta. Repent of your sin. Surrender your life to Jesus Yeshua, and He will save you. Shalom.